Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod at konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Siguro po itong ating talakayan ngayon ay malamang magkaroon ng part 2 o titignan natin po hanggang part 3. Kasi po ay hindi makukuha ng sobrang igsik na minuto. Pamagatan po natin itong The Fearless Christian. Mga mananampalataya na dapat walang takot. May tamang takot po, may maling takot. So doon tayo sa tamang takot, mga kapatid. Bago ko basahin ang talata, talagang minsan may pagtataka ko sa mundong ito na ating ginagalawan. Sa obserbasyon ko lamang po, napakaraming tao sa mundo ngayon, napakatatapang sa maling bagay. Matatapang sa mga bagay na salungat sa Diyos. Pero yung inaasahan ng Diyos ng mga anak niya na dapat maging matapang tayo sa tama, sa katotohanan, sa pakikibaka sa pananampalataya, ay kadalasan tayo ay puro takot. Sabi po ng 2 Timothy 1:7 ay ganito. Tingnan niyo po 2 Timothy 1:7, pakinggan niyo. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Doon pa lang sa talata malinaw na hindi takot ang binigay sa atin. Bagamat ang pinaka-the best na takot ay meron kang takot sa Diyos. Yan kasi ang konklusyon talaga ng buhay mula sa Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter: fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So yun talaga ang pinaka-the best na takot. The rest ay wala sa lugar. At hindi lang yan, alam niyo ba nung kinumisyon na ng Diyos si Joshua pagkatapos na siya'y ipalit kay Moses, kung babasahin niyo ang Joshua chapter 1, verse 6, verse 7, verse 9, verse 18, 4 na talata, alam niyo ba mapapansin niyo doon, ito ulit-ulit tong kataga na to, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Inuulit-ulit ng Diyos. Patuloy siyang nagre-remind. Kasi kailangan nyo sa isang mananampalataya, lalo na kung lingkod ka ng Diyos, leader ka ng Diyos, marami kang susuungin sa mundong ito, kailangan nating magpakatatag, magpakalakas, magpakatapang na mabuti. Pero ulitin ko, yung tamang tapang. Okay? So, sabi rin ni David sa Psalms 23 verse 4 ay ganito, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Alam nyo, si David mismo dito sa Psalms 23:4, kahit daw lumalakad siya sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. So talagang iyon ang tama. Pag anak ka ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, hindi ka takot mamatay. Bagamat hindi ko sinabing mamatay ka na ngayon. Kasi ang nagiging hadlang lang sa atin ngayon bilang buhay na mananampalataya para makapiling natin ng Diyos o pa sa walang hanggan, ang pinakahadlang lang nun ay yung kapag tayo'y namatay na, doon na tayo sa Panginoon. O ba't ka matatakot? Kung alam mo kung saan ka pupunta. Sa iba, kaya sila natatakot mamatay, hindi nila alam kung saan pupunta ang kaluluwa nila. Yun po yan. Kaya kinakailangan bilang mananampalataya, makita sa atin ng Diyos yung katagang the fearless Christian. Tingnan niyo po itong babanggitin ko 3 bagay na babanggitin ko, tapos for continuation tayo, the fearless Christian. Ito yung part 1. Ito, pakinggan niyo po. Every time na umiiral ang takot sa iyo, ay nalilimitahan ng kapangyarihan ng Diyos na makagawa sa buhay mo. Every time na umiiral ang takot sa iyo, nalilimitahan ng kapangyarihan ng Diyos na makagawa sa buhay mo. Next, fear can become a stumbling block that keeps us from achieving God's plan for our lives.
So pati yung mga plano ng Diyos na gustong magawa mo at gusto niyang mangyari sa iyo, apektado lahat. And lastly na pananalita, fear allows the devil to gain a stronghold in your life. Pag lagi ka na lang punong-puno ng takot, lagi mong dahilan takot, puro takot, hindi mo na mamalayan, hawak-hawak ka na ni taning. Siya na ang kumukontrol sa iyo kasi ayaw ng Diyos yun eh. Hindi yun ang binigay ng Diyos sa atin. The fearless Christian. So, ituloy po natin ito part 2. Okay? Sa ngayon, hanggang dito lang muna po ang inyong lingkod. Ang Peking Kano.